Hallelujah. So, mabuti ng Panginoon, no? So, Spirit, First, I just want to say thanks to God for all the goodness sa buhay namin. And with regards to my family, we are suffering will always be there. And hindi niya mawawala. And yun nga, ang pasalamat ko sa Panginoon sapagkat yung 6 months na pagdadahang tao ng bayaw ko, future to be, kasi hindi pa sila married eh. So they're just living na sila. And hinintay lang naman talaga nila ako na umuwi para magpakasal. Okay? Hinintay nila ng pastor. Kasi yan ang tawag nila eh. So, anyway, I cannot deny that one. Kasi simula sa umpisa, ako naman talaga nag-mold sa kanila to grow in Christ and serving God. And yun nga, sa mga decisions nila, they always include me. And pasalamat ako sapagkat yung baby na incubate siya for just, I think, mga 2 days, 3 days lang siya. At healthy naman ang bata. Kahit na 6 months, siya sinapupunan ng kanyang nanay. At we did not expect na mabuhay siya. But praise to God na buhay siya. At kumpleto naman ang parts, wala nang problema, walang diferensya sa katawan niya. And yun nga, ang kapatid ko sa, hindi naman siya namimit sa akin na nahingi ng financial, but sabi ko, yung kapatid namin na isa, yun ang panayang ang request sa akin. At sabi ko, wala akong amount ngayon, pero sabi ko, kung gusto mo, edi, prinda mo na muna yung isang service natin para lang sabi ko para lang ma-support yan lahat at yun nga ginawa nga rin nila at sabi ko at after 2 days I praise God sapagkat nagbayad yung kaibigan ko at sabi ko padala mo na dito sa account ko sa Pinas at ayun sabi ko ngayon niya kinabukasan tinubos yun agad. So, I'm so thankful kasi sabi ko, I made a commitment sa kanila. Sabi ko, for 3 months, I will handle the cost and sa gatas. Kasi ako nag-demand gusto ko is 26 na promo ko at yung mga niya. Sabi for 3 months, I will supply in the grace of God. Kaya ko pa naman supportahan. Kaya sabi ko for 3 months, I will do. And after that, sabi ko kayo na bahala dyan. Ayaw ko na mag-interfere kasi may family na kayo. So that's my love of helps as your brother, sabi ko. And yun, siguro bukas, by God's grace, ay makakalabas na sila sa hospital kasi ang gusto ng doktor na ma-complete yung 3 kg at kasi nang lumabas siya 1.9 kg lang siya yung bata, sobrang napakaliit. So yun na, baka bukas ay makaalis na rin sila sa hospital. And by God's grace, the financials are provided naman at walang naging malaking problema. And dito rin, kanina, medyo nga na-sharing namin ni Kuya Richard kasi yun nga is yung napag-sharingan ko is isa siyang Muslim na nagpalig-Islam at we are talking more on deeper understanding sa mga Muslim sa faith nila. So, yun nga. Medyo na-challenge siya sa mga sinabi ko rin by God's grace. May natutunan siya kahit paano. Sabi ko, I love to talk sa kanya. Gusto pang habaan kaso dumating na si Kuya Richard kaya medyo naputol at kailangan na umalis. Yun, maraming pasasalamat ko sa sharing namin at masaya ako sa kanya
Kasi open-minded siya. Even though sinasabi niya, deeper na yung studies niya, yung natutunan niya. Kasi inungkat na, he dig deeper his study about the Islams. So, for me, sabi ko, no matter what you learn from Islam, I will dig deeper than you more. Sabi ko, in my mind, sabi ko, because I know, God knows how I work sa ganung mga faith at mga belief. And I believe, if God is with me, everything is possible. And I did it already for several times. And in God's grace, we succeed. And yun, ang malaking ko pasasalamat sa Panginoon. At siyempre sa family ko, I'm so still happy. Sapagkat ayun nga, ang anak ko is gagraduate sana nitong month. Gagraduate na pala talaga. Kasi sa kanya ng kinder at mag-grade 1 na sa next year. Yun nga, ang hiling is kailangan ko umuwi. Pero the company still needs me sa project kasi ako lang inaasahan nila na mag-handle kasi magbubukas lang project namin dito. That's good for 2 years or 5 years kasi tatlong package na nakuha ng company. So anyhow, we'll see. Hopefully na hindi man ako makadating sa kanyang graduation ay sana'y masaya pa rin siya. Okay? Yun na kasi last time na umakyat sa States, medyo nasilos siya sa mga classmates niya kasi mga classmates niya may mga parents and na siya I don't have family sabi niya yun na. Anyway, maybe later on I will plan by God's grace na sa kanyang birthday ay uuwi ako. Yun na lang ako next plan ko by September, and by God's grace na mangyari sana yan. And yun nga, dito with regards sa yung Bible studies, I am available na mag-attend kung saan mga BS ninyo. Pero hanggang 9 o'clock lang ha. Kasi nga 10 o'clock na lang, core few hours kami. At hindi na ako mapasok ng kampo namin. Okay? Kasi wala kaming guard. So, yun na. Ang protocol ng So yun, lahat ng yun at napasalamatan ko sa Panginoon sapagkat the last one is makasama ko na kayo sa lugar na ito. It depends upon the will of the Lord, whatever His plan in my life. Thank you first, God. Amen, hallelujah. So, para ng taong pagbigay, no? Matulungi sa kapwa, ibabalik niya sa iyong liblig at siksik. Lalo na yung mga blessing, no? Na huwag daw tayo magkimpok dito sa mundo, hindi sa Panginoon tayo magkimpok. So, salamat sa buhay mo, Rich. Sana lahat may matulungan mo. Napagod talaga ng Panginoon na kung ano yung sineshare yung mga blessing at pagpapala sa mga taong higit na ng kailangan. So, mayroon pa po bang mag-share ng kabutihan ng ating Panginoon sa buhay natin? Wala po, may data. Amen. Amen. Muna lang pa yun mga kapatid about sa kasama niyo ako. Tanong niya. Marami pinapakita sa akin ang Panginoon sa site mga kapatid. Na mga sitwasyon, kasama ko na yung mga katrabaho ko. Dahil nag-resume na yung trabaho, yung normal day. Kaya maraming mga sitwasyon pero kaya mga kapatid dahil pagkakatiwala ko na sa Panginoon. Lalo na yung mga kasama ko sa site. Hallelujah. Dahil meron yung mga sitwasyon na di natin inasahan. Pero nandun pa rin yung sa puso ba, yung pagsunod dahil kailangan sa trabaho. Hindi kailangan sa
sa ano ba yung taliwas, pero kailangan yung wisdom na sa trabaho, dahil hindi lahat ay kailangan sundin, mga kapatid, sa site. Kung ano yung minutos, kailangan din natin na isipin kailangan ko din isipin kung ano yung training na natutunan sa trabaho, kailangan din i-apply, dahil hindi ka na mawawalan ng trabaho kung i-apply natin yung training na nagmumula sa rules ng company. Yun nga, mga kapatid, pinapatrabaho ako na yung taliwas sa ng safety. Yun doon yung sitwasyon, mga kapatid, na hindi kailangan na padalos-dalos sa decision, hindi padalos-dalos sa mga gagawin. Kailangan din na mag-isip, na kaya nga na-miss ako sa verse na ito, mga kapatid, tsaka wikaan 3, 5 and 6, sabi niyo, kay Yahweh ka magtiwala buong puso't lubusan, huwag kang mananahan sa sariling karunuan, sa lahat ng iyong gagawin siya ay patubayan upang patubayan ng iyong tatakin. Kaya dapat kung yung mga nagmumula sa Panginoon, idulog yung sitwasyon kung tama ba yung gagawin o hindi. Kaya purihin ng Panginoon, mga kapatid, yung mga sitwasyon, lalo na sa oras ng trabaho, kailangan ko na magtrabaho, pero yung pinapagawa, yung sa akin, na kailangan din i-apply at kailangan din ipanalangin. Panalangin ko yung trabaho na hindi ko alam, pero sa tulong ng Panginoon ay nagagawa sa trabaho. Kaya nagpapasalamat ako sa kalakasan, kahit hindi sanay sa 12 oras, pero nakakaya dahil sa kalakasan na pinagkaloob ng Panginoon, at yung safety sa pag-travel, kung saan yung araw-araw na pag-travel at yung pag-iingat niya sa amin sa pag-uwi dito sa Juben at pagpunta sa trabaho, at ganoon din sa mga katrabaho na patuloy na dinadalahin ko na pagkaisahin kami sa aming trabaho na may kagalagan at kapayapaan, kasi tag-init na, mga kapatid, kailangan natin ng mainahon sa trabaho. Kaya purihin ng Panginoon dahil pinagpakalob na sa lahat na aspeto ng buhay niya yung kapayapaan at kagalakan sa katrabaho. Purihin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, no? For I know the plans I have for you, declare the Lord, plans peace and not for evil, to give you hope in the future. So, tuloy lang tayong magtiwala sa Panginoon, no? Amen. So, sino pa yung kakanta? Hello, pasaya po ang Panginoon. So, samahan niyo ako sa pagkakanta. So, first, basahin ko muna dito sa John 1:9 po. Alam naman din na yung kanta is Lamb of God. So, in John 1:29, where John the Baptist to Jesus Christ exclaimed, "Behold, the Lamb of God, who take away the sins of the world." So, alam natin Panginoon ang Lamb of God. So, ngayon doon, God gave Jesus to become like a lamb for our sins so that we could live forever. So, purihin po ng Panginoon. Lord, I stand in the midst of multitude of those perfect time and time. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death.
and nations will see your glory revealed and worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Every knee shall bow, every tongue confess that you are Lord of all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every time, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every time, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. 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 Jesus Christ, Lamb of God. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Huwag pala kami mga kapatid. Amen. Ready na po ba mga kapatid? Amen. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Giving time. Tayo muna. Yun. Ayaw. Oh. Ayun. Ayan. Amen, amen, amen. Hallelujah. Muli mga kapatid, mapagpalang gabi. Nandito po tayo sa portion ng giving. Ang sabi po dyan sa nasa monitor ay the blessing of giving. At ang tema po natin mga kapatid sa giving ay makikita po ito sa 2 Corinthians 9:7. Alam niyo po mga kapatid, sa ating pagbibigay mga kapatid, dito po natin makikita yung ating pagmamahal, ating sa yung ating pagpapakumbaba. At tayo, na nagiging tagapaghatid ng pag-asa mga kapatid, ay ito po ay pagpapala sa iba. Kaya sa giving portion po na ito mga kapatid ay ihanda po natin yung ating puso. At higit sa lahat po ay ihanda po natin yung ating physical na finances. Kaya ang usapan po sa gabi ito mga kapatid ay about giving.
Bakit ah? Ayan. May konting delay lang po mga kapatid. Kaya pagpasensyahan po natin to, medyo may katandaan na po yata at to sumasang-ayon sa edad. Hallelujah. Wala. Ayan. Maayon po talaga yung pagkakataon mga kapatid. Kaya, the importance of giving mga kapatid. Sa panimula po mga kapatid, ay ano po ba ang sabi po dyan, the importance of giving? Ano po ba yung kahalagahan ng pagbibigay? At ayon po natin sa kasulatan mga kapatid. At basahin ko mo lang po muna yung 2 Corinthians 9:7. Ang sabi po dyan, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Sa pakinggan na po. Hindi po ito sa pilitan. At ang po sa lahat mga kapatid. Ang sabi po ito sa pinakahuli, ano po sabi niya? God loves a cheerful giver. Wow. Sapagkat iniibig ng Diyos, mga kapatid, ang nagbibigay na may kasayahan o yung masaya. Kaya sa buhay po natin, paano po ba tayo magbigay na may kasiyahan, kagalakan sa ating buhay? At higit sa lahat mga kapatid, ayon sa kanyang tinatanging sa kanyang puso, ay hindi dahil sa pagkukulang o sa pilitan. Ayan. So ito po tayo mga kapatid. Bilang tayo mga kapatid, nakikita po natin ang ating sarili at kung paano po tayo magbigay na naaayon sa ating katooban. Ito po ba mga kapatid ay nagbibigay tayo ng, sabi po doon, may kasiyahan. Ito po ba mga kapatid ay nagbibigay tayo na hindi napipilitan yung ating puso? O ano pa kaya yung masigit na ating pwede maibigay mga kapatid? Maliban sa ating financial. Kasi po, nasusulat po dyan mga kapatid, hindi po natin at marami na po nakaral dito sa kalagitnaan ng ating pagbibigay kalwalatian sa Panginoon na hindi lingid po sa atin lahat, na ito ay naaayon po sa kanyang kasulatan mga kapatid. At hindi po sa mga namumunaw lang, subalit ito po ay kailangan na tayo ay magkaroon ng pagbibigay. At ito po ay kailangan walang sapilitan at naaayon lamang po doon sa kagustuhan natin. Basta meron po tayong kasiyahan. Doon po ay nagagalak tayo. At hindi sa lahat, hindi tayo napipilitan mga kapatid. Subalit, mas higit nakakalog gawin ng Panginoon mga kapatid, kung wala kang maibigay na financial, ano kailangan natin gawin? Wala na nga tayong maibigay na financial. Sasabihin natin, wala na nga akong paggastos, kulong-kulong pa ako, magbibigay pa ako. So, anong gagawin natin mga kapatid sa mga ganong punto ng ating buhay? Pwede naman tayo magbigay ng ating sarili mga kapatid. At sa ating buhay mga kapatid, hindi lamang po yung financial. Actually, mayaman po si Lord mga kapatid sa tulad ng sabi ng mga kapatid na nangangaral. Hindi po kailangan yung pera natin, so bakit mas kailangan niya po mga kapatid yung puso natin na tapat. Yun po ang mas kailangan ng Panginoon. So kailangan maibibigay po ba natin ng sapat-sapat sa Panginoon yung ating puso mga kapatid? At yung pangalawa mga kapatid, ang sabi mo doon sa pangalawa ay may talagang delay talaga itong mga nato. The example of Jesus giving. Ayan po. Yan po ang isang dalimbawa ng pagbigay ng Panginoon. So kung mapapansin niyo po mga kapatid, hindi po marami na tayong bagay na pinag-aaralan. So dito po muna tayo sa Matthew 20:28. Sabi po dyan, like the Son of Man who did not come to be served,
but to serve and give His life as compensation to many. Ano po yung binigay ng Panginoon dyan, mga kapatid? Unang-una, mga kapatid, kailangan po natin na isang napakataas na maging ehemplo sa atin ng Panginoon dahil siya po ang nagbigay sa atin ng lahat, mga kapatid. At ang higit sa lahat po ay ang Panginoon sa kanyang magbibigay sa atin, mga kapatid, ay yung unang-una, mga kapatid, pinangaral niya po yung pag-ibig. Yung pakikiramay. Yung pagiging hindi makasarili. At ang kanyang mga aksyon ay sumasalamin sa mga turong yon, mga kapatid, ayon sa kanyang katuruan. At yung kanyang ministeryo na pinaglilingkuran, ano po yung mga kapatid? Pinaglilingkuran niya po yung iba. Tapos po, mga kapatid, ano po yung naging naibigay pa ng Panginoon sa atin? Kabaitan. At higit sa lahat, mga kapatid, yung sakripisyo na kanyang ginawa sa krus, mga kapatid. Ibinigay niya po yung buhay niya, mga kapatid, para sa atin. Doon pala, mga kapatid, isang inspirasyon na hindi natin kayang tapatan. Dahil ang Panginoong Yesus, isinakripisyo niya, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Tayo, singkong duling lang, nahihirapan pa tayong maibigay. Pero wala po sa apilan ito, mga kapatid. It's about a portion lang po ng giving. Kaya kailangan ay maging open po tayo, mga kapatid. Kaya ang Panginoon, mga kapatid, isa pong halimbawa ang kanyang ginawa sa krus, mga kapatid, bilang isang pagbibigay. Kaya huwag po tayong mag-alinlangan kung ano man po yung meron tayong kayang ibigay. Huwag po tayong tawag po dito na magdalawang isip pa. Dahil ang Panginoon, mga kapatid, kapag nagbigay ka, kailangan yung walang pasubalik. Kailangan po yung tapat at yung kusa. Dahil si Lord ang magbibigay sa atin, mga kapatid, ng mas higit pa doon sa ibinigay natin. At yung pangatlo po, mga kapatid, the glory of giving with love. Ito po yung pagbibigay ng may pagmamahal, mga kapatid. At makikita po natin yan sa 1 John 3:17-18. Sabi po dyan, mga kapatid, but if there are any of you who are rich in wealth of the world, and see his brother who has nothing to eat, and say to him, walk in peace, warm yourself and be satisfied, but he does not give what the body needs, what is its benefit? Love, let's not say it in word or tongue, but in deed and truth. Kailangan po, mga kapatid, ay nandoon po sa gawa at katotohanan, mga kapatid. At sinasabi po dyan, mga kapatid, na lumakad tayo sa kapayapaan. At kailangan po ay yung kinakailangan po ang ating katawan, mga kapatid. So, hindi lang po about doon sa financial, mga kapatid. Higit din po na kailangan kung ano yung maibigay natin bilang sa ating physical, mga kapatid. At alam lang po natin, mga kapatid, na ang second na the blessings of givers, sabi mo dyan sa Matthew 6:3-4, but you, when you give, do not make yourself known before a man, without knowing how to know your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you. Kaya yung pagbibigay po natin, mga kapatid, ay yung hindi na kailangan pa nating ipangalandakan pa, mga kapatid. Kailangan magbigay tayo na ayon sa ating puso. Yung tapat, yung para kay Lord lang talaga. At alam ng Lord yan na ano yung binibigay natin, mga kapatid, ay meron pong reward na maghihintay para sa atin. At ang Diyos
na mismo ang magbibigay niya sa atin mga kapatid. Kaya mapalad po ang nagbibigay mga kapatid kaysa doon sa tumatanggap. Kaya bakit po nasabi yun mga kapatid na mapalad? Kasi siksik, liglig ang nare-receive mo sa Panginoon, kaya ka nagbibigay. Eh paano naman po yun ang nagre-receive? Patuloy lang ba po tayo na nagre-receive? Kumbaga, take out na lang po tayo, wala po tayong maigib. Di po ba? Kaya nga mas mapalad po yung nagbibigay kaysa doon sa nagre-receive. Kaya siguro po ay ang lahat naman po ay na-bless na po. Bless at pinagpala po tayo ng Panginoon, di po ba? At wala naman po siguro ginagawang hindi kinakalugdan ng Panginoon ng bawat sa lahat pinagpapala. Kaya dapat lang po na ang naaayon sa ating Diyos ay kailangan ay maibigay din po natin mga kapatid. At open po mga kapatid ang box doon sa likod na kung ano man po yung maibigay natin or nandyan po ang Kuya Nils bilang isang tagapangalaga at pag-iingat ng financial ng panambahan na ito at kung karamihan alam naman po natin wala naman pong others kaya yung financial po na yan nagagamit po sa loob ng panambahan na ito mga kapatid o magamit sa kanyang ubasan. Ito po ay sa Diyos lang ang paggamit mga kapatid. Kaya marapat dapat lang po natin na bigyan natin ito ng diin sa ating mga buhay at nawa ang banal na Espiritu mga kapatid ay siyang magbibigay sa atin ng wisdom ukol at patungkol po sa pagbibigay mga kapatid. Tayo po ito ngayon mga kapatid. Hallelujah. Pagin po ang Diyos sa bawat buhay. Nawa mga kapatid, ang Panginoon ay may sinasabi at pinapahiwatig sa ating mga puso mga kapatid bilang isang nagbibigay. At alam niyo po mga kapatid na ang pagbibigay mga kapatid sa puso ng bawat isa, ito po ay napakahalaga para sa Panginoon. Kaya mapalad po tayo at narito pa po tayo mga kapatid na mayroon pang pag-asa na patuloy na binibigay ng Panginoon sa ating buhay. Isa pong karangalan sa Panginoon na patuloy niya po tayong binibless sa ating mga buhay. Hallelujah. Hallelujah Lord God. Hallelujah. Purihin ka Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah sa kanaman ng Anak at Espiritu Santo. Muli o God, salamat Panginoon na muli na nagamit mo Panginoon Lord ang aming buhay na mailahan ng iyong salita sa kalagitnaan Panginoon Lord. Kami ay nagpapasalamat sa iyong presensya, sa iyong kabanalan Panginoon Lord na sa gabi ito at sa oras sa ito o God ay sa lahat ng nagbibigay Panginoon ay aming dinadalangin at tinataas Panginoon. Alam mo ang kanilang mga puso Panginoon at damdamin Panginoon Lord. Lord, dalangin ko Panginoon Lord na pagpalain mo pa Panginoon ang bawat nagbibigay sa iyong ubusan Panginoon na naaayon sa iyong karangalan Panginoon na ikaw at ang iyong kalooban Panginoon sa mga buhay Lord ay aming maibalik ng sapat Panginoon Lord at naaayon ito sa aming mga puso Panginoon at hindi kami napipilit na sa ganong mga bagay Panginoon. Lord, dinadalangin ko agad ang lahat ng financial Panginoon. Lord, isayuhan mo Panginoon Lord ang iyong banal na dugo Panginoon. Isayuhan mo Lord na iyong kapangyarihan na ito ay mas maging kapat-dapat Panginoon Lord na magamit para sa iyong ubusan na ikaw Panginoon Lord ay isang maging sa iyo Panginoon Lord ng katagumpayan na ikaw Panginoon Lord ay isang magiging provider sa lahat nito agad. Ibig Panginoon Lord sa ginagamit mo agad na pangapangalaga Panginoon Lord ay isayuhan mo ang iyong buhay na gamitin mo lang Panginoon na ito Panginoon Lord ay magamit para sa iyong kalooban naman. Purihin ka Panginoon, hallelujah. At ang gabi nito Panginoon Lord ay dalangin namin ang pagpapala sa aming mga buhay na ayon lamang Panginoon sa iyong kapalaran at kalooban Panginoon. At ang gabi nito Panginoon Lord, kami nataas namin ang lahat ng ito Panginoon Lord God sa iyong pangalan in Jesus Christ's name. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Let's give a big
clap to our Lord. Hallelujah. Amen. Dahil ang gabing ito ay para sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. At ang tema natin sa buwan ito, no, sa pagtatapos ng buwan ito ay is freedom for Christ. So means we are no slaves. No? Tayo ay malaya. At ang sabi sa salita, no, ng ating Panginoon sa Roma, for sin will no longer be a master over you. Amen? Since you are not under the law as slaves, but under unmerited grace as recipient of God's favor and mercy. Sa Tagalog po, sapagkat hindi na dapat magali sa inyo ang kasalanan dahil kayo hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Amen? So, we are free. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Malayang malaya na tayo mga kapatid. Kaya sa gabing ito, awitan natin ang ating Panginoon. Bukan natin ang ating mga bibig. Hallelujah! Sumayaw tayo sa ating Panginoon. Amen? Itaas natin at ikawain natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Yes! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubos at kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundas, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang Diyos ay aking nararanasan. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan.
ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o pagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus ang aking sandigan. Hindi mo ko papabayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord! Hallelujah! Kami magsasaya sa piling mo, O Lord God. Dahil tunay nga po na napakabuti mo, na ang pag-ibig mo ay patuloy na nararanasan namin. Maraming salamat po sa iyo, Lord. Hallelujah! Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Patuloy na mag-worship tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Patuloy na alayan natin ng awit ang ating Diyos na buhay. Because there is no name, only Jesus. Only Jesus. Hallelujah. And His name is above all name. Amen. Hallelujah. 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 Above all powers, above all things, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms,
You took the fall and thought of me above all. Like a rose trampled on the ground, you took the fall and thought of me above all.
church, that it will rise like an eagle. I will rise on eagle's wing. Oh, I will rise, soar up high above on eagle's wing. I will rise, Lord. And I will make some declaration tonight. Lord, we will rise on eagle's wing. Make us a prayer, church, that we will rise like an eagle. And I will rise on eagle. Whatever situation, just pray, Lord, I will rise like an eagle, Lord. And I will rise on eagles. Woo, come on. Lord, I will rise like an eagle. Hallelujah. Thank you, Jesus. I will rise on eagle's wing. Remember, church, you are called to be free. There will be no more slave. I will rise on eagle's. It's rise of faith, rise of worship like an eagle soaring high. I will rise on eagle's wing. Remember, church, this is your calling. This is our calling. Ito yung posisyon natin sa spiritual, that you and me, seated with Christ in the heavenly places. Even nasa mundo tayo ngayon, karanas tayo ng mga sari-saring sitwasyon sa kapaligiran. But remember your position. Remember your identity. The Lord wants you to rise. The Lord wants you to rise. Yan ang nais ng Lord. Nais ng Lord, mga kapatid, that you will rise like an eagle, na lahat ng sitwasyon sa mundo, lahat ng bagyo, kapatid, nangingibabaw ka pa rin. Dahil tayo ay tinawag, mga kapatid, na mga nagumpay. Hallelujah! On eagle's wing. Thank you, Jesus, that you call us to rise, that you call us, Lord, to be in that high level of position. We thank you, Lord, that we fly above, we soar high like an eagle. So right now, we ask, oh Lord, that in the name of the Lord Jesus, there is a soaring of faith, a soaring of trust, a soaring of position, Lord, a soaring, oh God, hallelujah, sa bawat sitwasyon, Lord, that we will rise above, high beyond the situation na meron kami, even sa mundo, that there is nothing, oh Lord, walang makapagpigil at makahadlang sa pananagumpay namin na maranasan sa pangalan mo, Panginoong Jesus. And this is the night, this is tonight, oh Lord, that you give unto us na mahayag ang iyong kalooban sa aming mga buhay. And Lord, give us a receptive heart. Lord, hallelujah, we lend our ears unto your words, that we will understand your word tonight. And we ask the understanding through your Holy Spirit, that you will lead us, O Lord, into your truth. And in the name of Jesus, we are declaring and receiving it. Amen. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Sa pinagpalang gabi, mga kapatid. Amen. Amen. Praise God.
Amen. Let's settle down. Amen. Yes. So it's blessed to be used by the Lord once again, standing